dapat sa confidential funds at saka sa COA because, hey man, hindi ko kayo palulusutin. I will speak the truth. And the documents speak the truth. You don't like my style, you don't like my whatever one-liners, but you don't have to like me. Just look at the evidence. The evidence speak the truth. Ito sagot dyan. Kung ikaw, hindi mo palulusutin si Vice President, ang tanong dito, ano yung sinasabi nyo na confidential pa na ginastos? Walang dispute na may walang dispute na may confidential funds ang kailangang patunayan. Ganito lang yung simplehan natin. Illegal ba ang paggamit? At saan napunta ang pera? At anong direktang pananagutan ni Vice President ang pagkakaroon ng confidential fund ay hindi mismong krimen? O, kita nyo na. Nagtataka tayo, bakit nila ngayon isinama ito dito sa impeachment? Alam nyo na, pamumulitika. Alias lang yon. Mga buang na talaga kayo, mga hayop. Kung ano-ano na lang sinasabi ninyo. Hala, ipatawag nyo yung PSA at ipangalanan nyo na lahat na gusto nyo ipangalan dyan nang magkaalaman na. Nation of perjury sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dahil sa umano'y coach na testimonya ni Orly Gutesa. Ayon yan kay Senator Ping Lacson na dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa naduminig sa mga testimonya ni Gutesa. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, breaking news. Mukhang naghahamo na ito si Tapunan. Nakanuntok ba ka, Pinapatawa mo kami. Ano ho ba napatunayan nyo na? Nagtatanong lang ho kami, Meron na ho ba kayong napatunayan para hamunin mo ang aming Vice President na magiging presidente sa 2028? Meron ho siyang pahapyaw dito. Breaking news ito, may patama ito kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi dito, pag inosente ka, humarap ka. Attorney Laura Kapunan, muling humihinamon si Vice President Sara Duterte na personal na dumalo sa impeachment trial. Ito sasabihin ko sa inyo, Kaya hindi ho dumadalo si Vice President Sara Duterte dyan dahil wala naman hong kakwenta-kwenta yung trial nyo, yung impeachment nyo, dahil hindi nyo makukuha kung ano yung gusto ng amo nyo. Oo. At mamaya, bago natin pasadahan lahat ng mga umagang video, eto pa, meron ho ditong lalabas na kaya ba nilang i-convict si VP Sara? Parang wala naman ho ata, Hindi nila makukuha yung conviction dahil hanggang ngayon wala pa rin yung D6 na boto, At may panibagong kaso na naman daw, di umano, ayon sa bidyong ito, na isasampa dahil mahina na ho yung plunder case ni Senador Marcoleta. May banat na naman itong si Pinky. May bago na naman kaso na naman daw ito si Senador Marcoleta. Pinatatagal talaga. Pink, masyado kang galit kay Senador Marcoleta. Anong problem? Oo. Alam nyo, ito si Pink, masyado na itong namimersonal. Hayaan nyo kung may kaso. Wala namang kaso, Walang plunder. Lahat yan, mga kwento nila para hindi maka-attend si Senador Marcoleta sa trial at para hindi niya mag-isa yung mga gusto nyo mangyari. Mamaya abangan natin yan. Pero andyan po yung join button, pumindot ka na. Kung gusto nyo mapadali, kung gusto nyo makita kagad yung video natin, pumindot ka na. Murang-mura lang po yan. Oo. At sa dulo ng ating video, siyempre yung shoutout segment natin. Kasi mas maganda, kasi minsan, hindi nagno-notify sa inyo yung video natin. Hinahanap nyo tayo. Ang gawin nyo, pumindot ka lang dyan. Isang buwan na po yan. Unang-una ka makakita ng ating video for today's video at hanggang katapusan. Meron kang unang-una at first ka po mag-notify sa'yo yung video natin.
O, pasadahan na natin ito. Tapunan. Meron pa kayong paandar na muling hinamon daw dito ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan si Vice President Sara Duterte na personal na dumalo sa kanyang impeachment trial sa Senado. Ayon kay Kapunan, kung naniniwala ang Vice Presidente na wala siyang kasalanan, dapat umano itong humarap sa impeachment court at ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Ano ka ba? Paano pa? Ano pa silbi ng kanyang mga lawyer? Ano silbi at binabayaran ni Bibi Sara? Ang serbisyo ng kanyang abogado. Pwede naman siyang hindi humarap. At nasa rules naman yun. Kaya magtanong kayo kay Google. Minsan tanungin mo rin si Google. Oo, Kapunan. Kung pwede bang hindi humarap ang Vice President sa impeachment court. Sasagutin ka, hindi naman talaga pwedeng, hindi naman automatikong, hindi naman pwedeng persahin ang Vice President. Kaya nga meron legal counsel. Okay na tayo doon. Banat ka ng banat, hamunin mo ang Vice President Anak ka ng tipakalong. Sinabi rin ni Kapunan na nakatakdang umano na pagkaantala ng paglilitis ang kanilang hakbang ng kampo ni Duterte kabilang ang mahabang cross-examination ng mga testigo. Aniya, mas mapapabilis ang proceeding kung personal na harap ang Vice President sa paglilitis at maging mas direkta ang presentasyon na kanyang depensa. Hindi ba ginagawa ng mga legal counsel ni Vice President? Hindi nga kayo makausad Wala pa nga kayo napapatunayan Diba? Sa depensa pa lang, sa mga abogado pa lang ni Vice President Sara Duterte, hindi na kayo makaabante. Gusto nyo pa si Vice President ang humarap. Nakananto ka, eto may banat siya dito. Naka-video. Ito. Ako yung tinapat sa confidential funds at saka sa COA because, hey man, hindi ko kayo palulusutin. I will speak the truth. And the documents speak the truth. You don't like my style, you don't like my whatever one-liners, but you don't have to like me. Just look at the evidence. The evidence speak the truth. Ito sagot dyan. Kung ikaw hindi mo palulusutin si Vice President, ang tanong dito, ano yung sinasabi nyo na confidential pa na ginastos? Walang dispute na may walang dispute na may confidential funds ang kailangang patunayan. Ganito lang yung simplehan natin illegal ba ang paggamit? At saan napunta ang pera? At anong direktang pananagutan ni Vice President ang pagkakaroon ng confidential fund ay hindi mismong krimen? Kita nyo na. Nagtataka tayo, bakit nila ngayon isinama ito dito sa impeachment? Alam nyo na, pamumulitika. Yun ang kanilang target dito. Diba? Oo, ano sabi sa COA? Ang COA ay disallowan ay seryosong findings at dapat sagutin pero hindi ito automatic na ninakaw o kinurakot. Meron hong sinubmit na mga ebidensya si BP Sara. Ang problema, ayaw nilang paniwalaan. Gusto nyo? Hindi pwede. Ano ka, siniswerte? Oo. May audit findings Iyon ay may mga proseso na at pagsusuri at pananagutan. Kailangan pa rin ipakita kung paano ito naging impeachable. Kita nyo. Wrongdoing kayo ngayon. In-impeach nyo. Diba? Wala pa nga kayo napapatunayan kung ninakaw ni BP Sara. Hindi nyo pa nga kayang patunayan kung saan ginamit yung pera. Sinasabi nyo. Yung sinasabi nyo na binigay kay Kernel La Chica, hindi nyo kayang patunayan Dapat yan, pinatunayan nyo muna sa korte bago nyo in-impeach. Inuna nyo impeachment Paano? Gustong si VP Sara hindi makatakbo sa 2020. Tama? Ang sabi nila dito, may 125 million na confidential fund. Totoo. Bakit niyo sinisilip? Sa inyo ba yun? Di ba? Oo. Ang kakapal kasi ng mukha ng mga congressman na yan. Kahit may sarili-sarili na silang pondo, nakatingin pa rin sila sa confidential fund ni BP Sara.
Budget ho yun ni Bibi Sara sa opisina niya. Wala ho kayong pakialam doon. Ngayon, patunayan nyo kung meron ba talagang ginastos. Meron ba talagang dinorobo si Bibi Sara? O hindi nyo ba alam, ginastos ho yan doon sa mga nangangailangan ng gamot, burial assistance, medical assistance. Ganun kabait ang Vice President. Tapos sasabihin nyo, napunta lang daw yan kay Andilim, mukha nyo. Andilim na mukha nyo. May witness sila. Humarap yung witness nila. Ang problema, yung witness nila, empleyado din ni Bibi Sara. Hindi rin sila makakuha ng tamang impormasyon kasi nga, wala naman na aminin itong si Gina Acosta eh. Hindi niya rin sasabihin dyan na dinorobo ni Vice President Sara Duterte kasi wala din siyang alam. Ang alam niya lang, binigay kay La Chica yung 125 million pesos. Ibig sabihin ba nun, ginastos na? Ibig sabihin ba nun, dinorobo ni Bibi Sara? Kasi nga confidential. Mga tetigas na mukha nitong mga ito eh. May witness sila. Yung, alam niyo yung mga pinasok nilang witness, doon lang sila, akala nila nakakapunto sila doon sa mga BNI witness, kagaya ni yung mga abogado at mga forensic evidence daw. Hanggang ngayon wala na sa appearance. Ngayon, ang susunod na eksena ngayon dito sa trial, Lunes na Lunes. Baka by September, lilipat na ho sila ng panghapon, PM ano tayo? PM ano na tayo ngayon? Anong tawag doon? PM schedule sa hearing. Anak ka ng toko, gusto niyo pa makakuha ng ng totoong impormasyon? Hindi nila kaya. Dahil may video dito, talagang mahihirapan ho sila. Ito pa, baka mapahiya sila dito eh. Sobrang masusupal sila dito kay Madarahug. Ito. Sabi ng prosecution, ipapasubwi na daw nila yung taga-PSA para Yan. patunayan na peke at hindi totoo at walang nagngangalang Mary Grace Piatos. Kayo na lang yata ang naniniwala na may Mary Grace Piatos. Lahat ng mga Pilipino alam nila na alias lang yon. Mga buang na talaga kayo, mga hayop. Kung ano-ano na lang sinasabi ninyo. Hala, ipatawag nyo yung PSA at ipangalanan nyo na lahat na gusto nyo ipangalan dyan. Nang magkaalaman na mga tanga kayo. Dahil kayo na lang ang naniniwala na hindi mga alias yan. Gusto nyong ipahiya yung vice presidente, kayo nagmumukhang tanga. Sayang ang bayot. Isipin nyo gawa-gawa naman sila ng eksena nila. Gusto na naman pasupina si Mary Grace Piatos. Pa-eksupinahan nyo. Diba? Yun lang yun eh. Siyempre, marunong naman talaga yung mga... Alam nyo, basta confidentiality, hindi kailangan ilantad dyan. Ewan ko ba dito mga congressman, nagtatanga-tangahan na lang ata. Diba? Dito nga ay maniniwala kayo na wala silang patunay na makukonvict nila si Bibi Sara. May video rito na talagang hindi nila kaya, paninira na lang talagang ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte. Tingnan, panoorin nyo ito. VP Sara, habang papalapit ang mga mahahalagang yugto ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ulitin Lalo natin. umiinit ang tanong, Makukonvict ba nila si Bibi Sara? Alamin natin dito. hindi nila kayang i-convict si VP Sara? Habang papalapit ang mga mahahalagang yugto ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lalong umiinit ang tanong, may sapat ba talaga silang ebidensya para makonvict ang isang incumbent Vice President? Dito nagsisimula ang tunay na laban. Hindi sapat na sabihin na may aligasyon. Hindi sapat na sabihin na may mga testigo. At yun na nga di ba? Sinasabi natin kahit may testigo pa sila dyan, yung testigo ba nila, nagtutugma ba dun kung meron talagang dinorobo si BP Sara? Nangyayari, nauubos na lang ho ang kaban ng bayan. 25 million per trial.
nakakailan na. Kailangan 92 pa. Kailangan pa ng, basta 92 days. Paldo, no? 2 billion 300 million. 2 billion and 2.3 billion. Wow, sarap. Saan kaya gagamitin yun? Diba? Malaking pera yun sa eleksyon. Well, ready na nila, ha? Alam nyo, puro gano'n na lang eh. Yung mga witness nila, kung hindi sasabihin na, hindi ko alam, wala kong alam, makakasagot niyan, tapos yung isa, may salamin, I have no personal knowledge. Puro gano'n. Wala kang makikita maayos na sagot. Nauubos yung oras sa trial, nauubos yung oras ng mga senador para magtrabaho, at yung mga kongresista naman na nasa likod, dapat nagtatrabaho. Ayun, nanunood ng trial. Na kayo ng bugi kayo. Puro kayo pasarap buhay. Mga kababayan natin na nasa lanta ng baha. Hindi nyo tulungan. Na kayo ng tipak lang. Halong hindi sapat na paulit-ulit na banggitin ang isang akusasyon para maging automatikong katotohanan. Sa impeachment trial, ang sentro ng usapan ay ebidensya at kung napatunayan ba ang mga constitutional grounds sa pamantayang kailangan para sa conviction. Unang punto, alegasyon ay hindi pa proof. Maaaring napakaraming paratang ang iharap laban kay VP Sara. Pero ang tanong, ano ang konkretong ebidensiyang direktang nag-uugnay sa kanya sa isang impeachable offense? Wala. Puro gawa-gawa kwento. Puro popularidad. Puro harap media. Paano? May mga pangarap pang magsitakbo. Akala naman gumaganda yung mga karakter nila pag sinisiraan nila si VP Sara. Hindi nila alam, lalo sila lumulubog at lumulubog. Diba? Kagaya ng taga Maynila, kagaya ng si Ilong Ranger. Akala nila, tumantawa yung mga kababayan natin sa mga ginagawa nilang panggigipit kay VP Sara. Hindi nila alam. Pinagtatawanan na po sila. At tuloy. Kung puro testimonya, interpretasyon, dokumentong pinagtatalunan o circumstantial evidence ang laman ng kaso, kailangang timbangin ng Senado kung sapat ba talaga ang mga yon para sa conviction. Ikalawa, testimonya lang, hindi automatic na panalo. Kapag may testigo na nagsabing may nangyari, hindi ibig sabihin na tapos na ang labanan. May cross-examination, may pagkakataong questionin ang credibility. May Ayun na nga, pag tinanong yung testigo, yung cross-examination, lalo na pag bumanat ang depensa, dito nagkawindang-windang si tapunan. Yung prosecution, di ba? Hindi ho nakikitang panalo na sila dahil sa dami nilang witness. Yung witness nga nila, minsan hindi pa nila hinaharap. Di ba? Yung witness nila, isang beses, hindi nila pinagsalita. Paano? Walang alam. At yung mga main na star witness kuno nila, lalo-lalo na yan si Madriaga, yan si Trilling, hanggang ngayon wala. Aharap kaya yan? Malabo sa malabo. Dahil wala namang personal knowledge yan eh. Lahat lang yan, naglikop ng mga ebidensya kuno laban kay Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan nyo, yung bangko, hindi pa nagbubukas yung panahon ng bangko na yun. Meron daw laman na pera si VP Sara doon. Anak ka ng tokwa ka. Ngayon, nagkawindang-windang na, hindi nila pinaharap si Madriaga. Pero dapat hiniling ho ng depensa na ipaharap. Kasi siya yung naglahad na may pera daw si VP Sara na ganung kalaki. At siya din yung naglahad na merong withdrawal na nangyari noong panahon na ibinigay kay La Chica yung 125 million. Wala naman hong problema eh. Kaya may withdrawhan nun. Pera ho ng Vice President yun. Budget nila. Anong pakialam nyo? Diba? Tuloy. Ipakita ang inconsistencies at may pagkakataong iharap ang ibang dokumento o testimonya na maaaring sumalungat sa kanilang sinasabi. Kaya ang tanong ay hindi. May testigo ba? Ang tamang tanong ay kapani-paniwala ba at sapat ang testimonya para patunayan ang impeachable offense? Ikatlo, kailangan nilang makuha ang mga boto. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Kahit gaano karami ang aligasyon, ang conviction ay nangangailangan pa rin ng constitutional vote threshold. Ayun na.
Kaya dito sila magkahawindang-windang. Kaya Lunes hanggang Linggo nagtatrabaho yung mga unggoy. Lunes hanggang Linggo kailangan nila siryaan si VP Sara. Kailangan nilang gumawa ng kwento nila. Para siraan ang Vice President. Kasi dito na magtatapos ang kwento. Ano sabi dito? Ito ang pinakamahalagang bahagi. Yung 60 na boto. Hanggang ngayon, wala pa silang 16 na boto. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila makakuha ng 16 na boto. Paano na yan? Sayang ang balot. Dahil hanggang ngayon hindi sila makakuha kung sino yung tatlo pang isasapi nila sa mga bulok na 13. Dahil yung pinupuntirya nila ay nasa extension ng medical leave. At yung isa andyan nakakulong dahil pinakulong dahil hindi sumapi sa kanila eh. Tumaas pa nga yung trust rating ni Senator Jinggoy dahil sa nangyaring pagkakulong sa kanya. Senator Jinggoy, huwag kang mag-alala. Relax ka lang dyan. Panalo ka na sa sambay ng Pilipino. Pero ito mga bulok, nahinog na yung kaso. Na bigla hong nahilaw, asahan nyo. Re-electionist yan, dalawang unggoy na yan. Asahan nyo. Lagapak niya. Maniwala ka sa akin. At mo. Kaya hindi sapat na maraming senador ang kritikal kay VP Sara. Kailangan nilang makuha ang kinakailangang bilang ng boto para sa conviction. At kung hindi nila makuha iyon, hindi conviction ang magiging resulta. Yan, Ika-4, dito papasok ang bigat ng ebidensya. Sa huli, maaaring maging napakahaba ng trial, maaaring magkaroon ng napakaraming dokumento, maaaring magkaroon ng maraming testigo. Pero ang tanong sa bawat senador ay simple. Napatunayan ba ng sapat na nagkasala siya sa isang impeachable offense? Kung may reasonable doubts sa mahahalagang bahagi ng kaso, maaaring maging napakahirap makuha ang kinakailangang boto para sa conviction. At ito, nagiging interesante ang laban. Maaaring sabihin ng prosecution, malakas ang kaso namin. Pero ang depensa naman ay maaaring sumagot. Kung malakas talaga, ipakita ninyo ang direktang ebidensya at patunayan ninyo ang bawat mahalagang elemento ng akusasyon. Dahil sa impeachment trial, hindi dapat ang ingay sa publiko ang maging sukatan. Yun na. Kasi ginagawa nito mga ito mga grupo ng mga maleta gangers na ito. Ang ginagawa lang ho nila talaga, siraan si Vice President Sara Duterte. Hindi sila tumitigil. Diba? Pansinin nyo, ang dami nila. Magsimula doon sa grupo ng mga nasa prosecution. Diba? Meron silang tagapagsalita. Nag-hire pa sila ng isang taga-probinsya para lang magsalita. Na alam naman natin, yung mga sinasabi, paninira lang sa mga Duterte. Andyan din yung Bakulao sa Maynila. Andyan din yung malaki ilong na taga Bicol. Ang dami nila. Di ba? Isa lang ang kalaban nila. Ang Vice President lang. Sipin nyo isa lang. Pero hindi nila kaya tibagin eh. Bakit? Mahal ng taong bayan si Vice President Sara Duterte. Yun ang katotohanan. Kasi kung hindi mahal ng taong bayan yan, tapos na ho yan. Na-convict na yan. Kaso mahal. Kaya ginagawa nila ng paraan. Diba? So nakikita nila anong magagawa. Tinatawanan na sila. Alam mo, sariling page nito mga ito, sariling pahina. Pinagtatawanan na ho. Kung hindi tinatawanan, minumura. Yung mga yan, naku po, Karudi. Ang sukatan ay ang ebidensyang nasa record at ang boto ng mga senador-judge. Kaya kung hindi nila mapatunayan ang kanilang mga pangunahing aligasyon at hindi nila makuha ang kinakailangang boto, maaaring hindi makonvict si VP Sara. Tapos na ho ang kwento. Maaaring hindi makonvict si VP Sara. Kasi wala Puro aligasyon lang. Sapat ba yung binibitawang mga statement ng witness nila? Hindi. Kaya nga ganito rin ang mangyayari kay Senador Marcoleta. Bakit?
Bakit may panibagong kaso na naman si Senador Marcoleta? Ano ang problema? Kasi nga hindi nila kayang patunayan itong plunder na binabanat at binabato nila dito kay Senador Marcoleta. Paano naging plunder yung donation? Isang malaking katangahan ang kasong binigay nila kay Senador Marcoleta. At takot na kasi ito si Pingping. Pagkalaya ni Senador Marcoleta, tapos kang bata ka. Asahan mo. Expect mo na hindi ka na mananalo. Totoo yan. Dahil galit ho ang religious group. Galit ho ang dalawang religious group, 3 na. Pati mga kapatid na Muslim, KOJC, at siyempre yung kung saan si Senador Marcoleta. Galit ho talaga. Pinakulong nyo? Mantakin nyo, pinakulong nyo? Ano kayo ng bugi? Binigyan lang ho ng donasyon, pinakulong nyo. Kala nyo, dyan nagtatapos ang kwento? Abangan nyo paglabas ni Senador Marcoleta. Ping, 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 ping. Tapos ka na ngayon. Hindi ka na mananalo sa 2028. Kwento natin. Kwento natin sa ating kababayan lahat na ginawa nila ng kwento si Senador Marcoleta, pinakulong nila. 'Di ba? Ito na naman, meron naman silang banat. Sa reklamong subornation of perjury, sina Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dahil sa umano'y coach na testimonya ni Orly Gutesa. Ayon yan kay Senator Ping Lacson na dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa naduminig sa mga testimonya ni Gutesa. Giit ni Lacson, maaaring magsampa ng reklamo si dating House Speaker Martin Romualdez. Kita nyo na. Alam nyo na kung ano yung punto dito. Siyempre, magka-counter. 'Di ba? Parang tinuruan niya eh. Maaari daw magsampa ng kasong subordination or perjury dito kay Gutesa. O kay Senador Marcoleta at kay Defensor. So dahil hindi nila kayang patunayan yung plunder case, panibagong kwento na naman ito. Para saan? Humaba. Since nakakulong na si Senador Marcoleta, meron namang nakabinbin na kaso. Ang ano rito, available naman ho yan. Ang problema na lang natin dito, tapusin na ho ng korte itong nakabinbin na plunder case. Wala ho silang matibay na ebidensya dito na plunder nga at dinorobo ni Vice President ni Senador Marcoleta itong sinasabing donation. Donasyon ho ito. Hindi ho sa kabanang bayan pinagkukuha ito. Kaya yung kwento nyo parang hindi na ho makatarungan. Ginawan nyo na lang ng kwento para makulong. Para maka-eskapo kayo sa panggigisan ni Senador Marcoleta dyan sa trial na nangyayari. At bukod doon, akala nyo naman mababago ang threshold. Hindi ho mababago ang threshold. Ano ba yung pag-recant ni Gutesa na yan? Hindi naman automatic na nagpapatunay na nagsisinungaling si Marcoleta. Di ba? Tapos sasabihin niya, meron pang balita na inutusan daw siya. Ginawa daw ni Senador Marcoleta yung affidavit niya. Anak ka ng takula. Pumunta ka doon sa Senado, dala-dala mo yung papel. Diba? Nilabas pa nga yung video. Pumunta ka sa opisina ni Senador Marcoleta. Doon ka humarap at doon ka nagsasalita. Tapos ngayon may banat ka. Saan? Kung tinakot ka, di dapat sinabi mo tinakot ka ni Balulong. Yun dapat ang komento mo. Paano ka papaniniwalaan ng taong bayan yan? Well, anyway, kung halimbawang panibagong kaso na naman ang ibabato dito kay Senador Marcoleta, sapat ba yun? Para sabihin, dapat hindi si Senador Marcoleta ang kasuhan nyo. Si Gutesa. Kasi siya yung diba? Yung coaching na sinasabi, automatic ba subordination of perjury yun? Anak ka ng toko naman ito magturo si Pingping. Oo. Ang tanong lang kaso ba yun? Ang coaching? Napatunayan nyo ba na nag-coach siya? Ay, naku. Dapat tignan nyo kung ano yung totoong video sa mga may video ba kayo na patunay?
Tuloy. Na idinawit sa unang pahayag ni Gutesa. Maaari rin daw magsagawa ng preliminary investigation ng Department of Justice at Ombudsman sa mga nasa likod ng unang testimonya ni Gutesa dahil tinuturing na raw na public crime ang perjury. Noong nakaraang linggo, binawi ni Gutesa ang kanyang mga testimonya at isiniwalat na pinilit lang umano siya ni na Senator Marcoleta at Defensor. Samantala, si mamamayang Liberal Party List Representative Nako. Pinilit lang daw ho. Alam mo yung salitang pinilit, hindi ho makatuwiran. Hindi ho pwedeng idepensa na pinilit. Ha? Sino ka para pilitin? Unang-una, wala hong kinalaman si Senador Marcoleta sa kaso nyo. Yan ang malaking katotohanan. Wala hong kinalaman si Senador Marcoleta kung ano meron kayo ugnayan ni Saldico at ni Balolong. Ha? Nananahimik na senador. Ang pinagtatanggol lang ho ni BP Sara, ay ni Senador Marcoleta, ay si BP Sara. Pumasok kayo sa eksena. Alam mo, ikaw pa nga may kasalanan, Gutesa, kung bakit nakulong si Senador Marcoleta. Kayo may may kasalanan yan. Pumunta-punta ka ng Senado, humingi ka ng tulong. Tapos nung tinulungan ka, ngayon gagawa ka kwento, binabalik ka ni Senador Marcoleta. Ano ka, sinaswerte? Kasi wala nang kwento doon sa may plunder case. Kaya may panibago na naman silang plano. Kasuhan na naman ng perjury o subordination. Para saan? Siraan na naman. Habang sinisiraan nyo na sinisiraan ang mga kampo ni Vice President Sara Duterte at ito si Senador Marcoleta, lalo hong bumabango. Kaya iyak na lang ho kayo. Iyak nyo na lang yan sa 2028. Kaya kung umabot sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing. At huwag niyong kalimutan, mag-like at i-share niyo yung video natin. Pabutin sa mga kamag-anak niyo sa ibang bansa. At syempre, shoutout segment tayo. Oo, shoutout tayo. Special mention kay Ma'am Pasita at kay Ma'am Charissa. Salamat po ng marami. More blessings to come. At kay Sir Ignacio Santander, shoutout po. Marciana de la Cruz, shoutout po sa inyo. Kitchen Nick, shoutout po sa inyo. Nuren Madel, shoutout po. Julio Otso, shoutout po sa inyo. Edgardo Tolentino, shoutout po sa inyo. Anne-Marie Segansay, shoutout po. Catherine Ramos, shoutout po. Mr. Ricky V. Josephine Andres, shoutout po sa inyo. Vin Agustin. Shoutout po. Ma'am Alice Quillaw. Shoutout po. Rodora. Cyrus, shoutout po sa iyo. Random. Ma'am Sagbot, shoutout po sa iyo. Saris Ding Lasan. Marilyn Rivera, shoutout po. Asito de la Rosa. Ray Lagwatan, shoutout po sa inyo. Senya Pak, shoutout po sa inyo. Juliet Cunanan. Rayban 20, sir. Yun, nakita ko naman si Rayban. No? Edward Larubis. Trely Senvilleno, shoutout po sa inyo. Ludi Vina Marilag. Paz McDonald, shoutout po sa inyo. Verd Fresco. Marilyn Paduga. Imonte, Helen Dalanta, MTD Holding, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Alice Quillaw again. Genesis Mata, Crescencia Gabon, shoutout po sa inyo. Alan Syria, Ma'am Malu Survivor Mix Vlog, Melinda Bedajos, Luvina Marilag. Rayban 20 again, shoutout po sa iyo. 8:15. Carlo Vumente, Rosita Nuwas, Tarcelo Mundido, Antonio Diwa, Romeo Robles, si Ma'am Shannon. Nakita ko na naman si Ma'am Shannon. No? Shoutout po sa inyo. Ma'am Sedi, shoutout po sa iyo. Asito de los Rachos, Maria Argin Llano, shoutout po. Alberto Gabriel, Ryan Dean, Alan Din Samudio, shoutout po sa iyo. Bilin, Alice Quillaw, El Sahitman Mercado, shoutout po ma'am. Senya Pak,
Betoy Miliana. Oh, make 8 Vera. Shout out po sa inyo. Darlene Narvino. Oh, Narvino, ma'am. Shout out po sa iyo. Renato Tapang, Cesar Gabriel, Jen Sotero, Marlon Manlangit, Nilo Sampaga, J. Ian Molina, Beverly, Teresita Tatay, Mampasita. Yung si Mampasita nag-comment. Good morning. Shout out to April, Jojim, Eng Yug, Kapitan Rudy Kagatin. Shout out po sa kay Ma'am April, Jojim, Eng, at kay Kapitan Rudy Kagatin ng Davao. Salamat po. Shout out po sa inyo. Dante Dablin Bartulaba, Arthur Mabulay, Shine Yamba, shout out po sa inyo. LB, shout out po Tuga Del Raute, Yemalin Lactam, Niña Fortua, Ruel Lotero. Ayan, shout out po sa inyo. Yan, kung mabot sa video natin yan, ako naman ho ay maglalambing sa inyo. Please like, share yung video at pabutin nyo sa inyong mga kababayan. Sa inyong mga kababayan, sa inyong mga kamag-anak abroad. Hanggang sa muli, bye-bye!